Sinampahan ng reklamo ang driver na tinaguri ang killer bus na nakabangga po ng luxury car at nakapatay ng sakay nitong doktor sa EDSA. Umaangal naman na may 100 empleyado ng Joanna Jess Transport Corporation sa pagkakasuspinde ng LTFRB sa prangkisa ng kumpanya. Saksi si Ivan Mayrina. Hindi, pinatatawag na yung mga driver, pinababalik na sa garahe yung mga bus. Nakapila pa sana para pumasada ang ilang bus ng Joanna Jess nang iutos ang kanilang dispatcher na igarahe ang lahat ng kanilang mga bus alinsunod sa suspension order ng LTFRB. Iisa ang kanilang reklamo. Bakit kailangan madamay ang mahigit 100 empleyado sa kasalanan ng isa nilang kasamahan? Wala kami magagawa, sir, kung yan ang desisyon nila. Kaso, problema, wala kami makain yan. Pero bago pa raw ang suspensyon, tila mainit ng mga mata sa kanila ng mga traffic enforcer. Kakapirasong bagay. Tikitan ka na kagad. Bakit lahat kami kailangan madamay? Suspendido ang operasyon ng 22 bus ng Joanna Jess at 10 bus ng Amtrak Transport na parehong pag-aari ng isang Crescensiano Mahila kasunod ng malagim na aksidente kahapon. Ang Commuters Bus Corporation na nasangkot sa aksidente kahapon, kakasuhan din daw ang Joanna Jess Transport sabay paglilinaw na hindi sila sinuspinde ng LTFRB. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property with homicide and multiple physical injuries si Martinito Madrid, ang driver ng tinaguriang killer bus ng Joanna Jess. Pinanindigan niyang aksidente ang nangyari pero umamin din siyang may kinakarera siyang bus papunta sa loading bay. Kung paunahin mo ng paunahin ng mga kalaban mo na parehas ng ruta mo, hindi ka kikita. Hindi magsisisi ka, wala pa rin. Magsisisi mo na ako, nandyan na eh. Desidido naman ang pamilya sa Sarabia na sampahan ng kaso si Madrid. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Department of Justice kaugnay sa ibinigay na executive clemency kay convicted murderer Claudio Tihanqui Jr. Sa kanilang resolusyon, gusto nilang malaman ang legal na basehan ng pagpapalaya kay Tihanqui. Kaugnay po ito sa petisyon ni Attorney Ernesto Francisco, dating abogado ng pamilya Halfman, na humihiling na ipawalang bisa ang commutation ng sentensya kay Tihanqui. Kabilang sa hinihinga ng paliwanag sina Justice Secretary Raul Gonzalez, na concurrent chairman ng Board of Pardons and Parole, Executive Secretary Eduardo Ermita, Bureau of Corrections at pati si Tihanqui. 10 araw ang ibinigay na deadline ng Supreme Court. Samantala, nakalatag na ang contingency plan ng gobyerno sakaling mauwi sa recession ang financial meltdown sa Amerika. Sa pagtatapos ng 34th Philippine Business Conference and Expo kanina, sinabi ng Pangulo ang paglalaan ng 100 bilyong pisong pondo para rito. Manggagaling daw ang kalahati ng pondo sa mga government financial institution habang ang kalahati ay magmumula sa pribadong sektor. Ipauutang daw ang pera para sa mga infrastructure project na makapagbibigay ng trabaho sa mga mahihirap. Suportado naman ng mga negosyante ang contingency plan ng gobyerno. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang pagpapanumpa sa mga bagong opisyal ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Kabilang dito ang presidente na si Edgardo Lacson, Chairman Miguel Varela at Board of Directors. Kasama na si Attorney Felipe Gozon, Chairman, President and CEO ng GMA Network. We would need more private financing and BOT so that we can realign some of our infrastructure money to strengthen programs that promote human capital formation, which will provide direct income and services to the poor during the coming period. The SSS, the BP will invest in jointly with the private sector to create immediately the growth momentum. Once you put all of this in place, when you will help the construction industry, automatically have a multiplying effect at least 7 times. Matinding hailstorm sa Australia, nagdulot po ng blackout. At alamin kung bakit biglang dagsa ang mga same-sex couple sa California na gustong magpakasal. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maliban sa ilaw na dala ng mga kidlat, ilang oras sing nabalot ng dilim ang timog silangang bahagi ng Queensland sa Australia dahil sa tindi ng bagyo. Dala niya ng matitinding hangin na nagpabagsak ng mga linya ng kuryente. Gayon din na nagdalaki ang mga hailstone o yelo. 15,000 mga bahay ang apektado.
Nagsinagsaan sa mga korte sa California ang mga same-sex couple na gustong magpakasal. Bagamat legal pa yan sa ngayon, posibleng maipagbawal yan. Depende sa kung mananalo sa botohan sa November 4 ang isang proposition na ipagbawal ang same-sex marriage. Pag nagkagayon, mababaligtad ang desisyon noon ng korte na nagpatibay sa legalidad ng ganitong mga kasal. Nakatanggap ng panibagong demanda si Lindsay Lohan, kaugnay sa car chase na kinasangkutan nito noong July 2007. Ayon sa tatlong lalaki na naghain ng demanda, bigla raw kinuha ni Lohan ang kontrol sa sinasakyan nilang SUV para habulin ng isang dating assistant. Hinihinalang lasing si Lohan ng mga oras na ito. Giit naman ng mga abogado ni Lohan, pumayag ang mga lalaking ipahiram ang kanilang sasakyan. Star-studded naman ang paglulunsad ng Mobile Chanel Contemporary Art Container sa New York sa Amerika. Present sina Sarah Jessica Parker, Helena Christensen at Kate Bosworth sa traveling exhibit na nagbida ng sari-saring installation artwork mula sa iba't ibang bansa. Para sa Saksi, Ian Cruz nag-uulat. Mga iga, nakapwesto na ang mga nagpapaupa ng tolda sa mga sementeryo bilang paghahanda sa pagdaraos ng undas sa susunod na linggo. Subsub na rin sa trabaho ang mga naglilinis ng puntod. Saksi si Pia Arcangel. May-ari ng punerarya at kontraktor para sa mga puntod at nicho si Mang Danny Vasquez. Sa tagal niya sa negosyong ito, kabisado na raw niya ang mga paghahandang kailangan sa tuwing sasapit ang undas. Una na dyan ang paglinis o pagpintura sa mga nicho para sa mga wala ng oras na maglinis ng puntod ng kanilang mga yumao sa halagang 1,500 hanggang 10,000 pesos, depende sa laki at lapad ng nicho o kaya musoleo, pwede nyo itong ipagawa sa mga profesional. Siguro maibigyan maganda serbisyo sa mga magulang. Bilang ganti, pinaganda naman yung mga living. Pero kung di kaya ng bulsa ang magpalinis sa mga profesional, pwede rin namang bumili na lang ng sariling pintura na ayon sa ilang nagtitinda ay nagmura pa. Sa mga magbababad naman sa sementeryo ngayong undas, may mga tolda kayong pwedeng rentahan. Sa Loyola Memorial Park sa Marikina, maraming mapagpipilian. Nasa 2,000 to 5,000 pesos ang 5 araw na renta para sa isang tolda. Kasi pag umulan, mainit, may dala sila mga pagkain. Kailangan nila yon. Tsaka may upuan pa, tsaka lamisa. Para naman sa maagang nagdadala ng bulaklak, sa puntod ng kanilang mga yumao gaya ni Aling Edita Pascua, mura-mura pa ang presyo ng mga bulaklak dahil mahigit 1 linggo pa bago mag-undas. Sa Manila North Cemetery, nasa 20 pesos pa ang isang piraso ng Malaysian Moms, habang 80 hanggang 100 piso ang isang basket. Ang kandila, mura-mura pa ngayon. Depende sa laki, mayroong 3 for 10 pesos at 3 for 50 pesos. Maraming paghahandang pwedeng gawin para sa undas, pero pinakamahalaga pa rin daw ang ipagdasal ang mga yumaong mahal sa buhay. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Walang magiging long weekend sa darating na undas. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, mga regular working day ang October 31, araw ng Biyernes, at November 3, araw ng Lunes. Nataon kasing pumatak ng Sabado at Linggo ang November 1 at November 2. Ipauubayan na lang daw ng palasyo sa mga pribadong kumpanya kung papayagan nilang mag-half day ang kanilang mga empleyado na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa undas. Pinoprotesta ng isang animal rights group ang pagsasabong ng mga kabayo sa Mindanao. Ayon sa PITA, tinatayang libu-libong kabayo kada taon ang nasusugatan sa mga paligsahang ito. Saksi si Marvin Tumandao. Bagamat iligal ang sabong sa Pilipinas, palasak pa rin ang gawain ito sa maraming parte ng bansa. Pero sa isang bahagi ng Mindanao, hindi karaniwang sabong ang masasaksihan. Sa paligsahang ito, ipinapain ng isang babaeng kabayo upang galitin at pagsabungin ang 2 lalaking kabayo. Walang patumanggang nagtatadyakan at nagkakagatan ang mga kabayo hanggang sa bumagsak ang katalo. Habang nagpapatuloy ang laban, sige naman sa pagtaya ang mga manonood at sige rin sa pagkolekta ng mga taya ang mga kobrador. Labis na ikinadismaya ng veterinary surgeon na si Dino Yebron na gawain na personal pang nasaksihan ng sabong ng mga kabayo. They were trained to fight, they were trained to bite, they were trained to kick. So all these things are manipulations by man so that they will win. Ang higit pa ari ang nakapanggagalit. Alam umano ng mga otoridad ang iligal na gawain ito. Kinundi na rin ang grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang gawain. We can't keep doing things that are unjust or cruel just because they're tradition. Tinatayang libu-libong kabayo umano ang nababaldado at nasusugatan sa paligsahang ito taon-taon. Matagal nang may batas laban sa ganitong paligsahan ng mga hayop ang Animal Welfare Act of the Philippines. Hiling ng grupo, bigyang ngipin ang batas na ito upang maisalba ang anilay na aabusong mga hayop. Calling on local government to enforce this already existing law and end horse fighting for good.
Marvin Tumandao, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Face On at isend sa 4627. Mga igan, 63 araw na lang, Pasko na. At yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyong nag-iisang liga ng katotohanan. Susunod na po ang Born to be Wild. Ako naman, Arnold Gravio, proud to be Kapuso. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales, proud to be Kapuso. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!